we remain steadfast in our commitment in delivering local news that matters. Stories that inspire. Enriching the lives of Filipinos in the Philippines and across the globe. This is your GMA Regional TV. Buong puso para sa Pilipino. Ini ang GMA Regional TV Balitang Bicolandia. Diyos marhay na hapon mga kapuso, uni na ang Balitang Bicolandia. Hatod miyan pinakadarakula asin pinakabagong mga bareta sa Kabikolan. Kami ang tropa nin katotohanan, mahatunin mga baretang mayong pigkikilingan, mayo nin pigpoprotehiran. Live hali digdi sa GMA Complex sa Naga City. Ako po si Kate Dolovieres. Arestado ang 7 katao sa kinundusir na tulong aldaw na simultaneous anti-criminality and law enforcement operation kan mga otoridad sa magkakasuhay na banwaan sa Camarines Norte. Ginibo ang mga operasyon sa 8 banwaan kung saan nagpakol sa 15.23 grams kan pigtutubudang shabu ang nakumpiskar na kinakarkulong sa nasa 11,000 pesos ang kantidad. Sa ngunyan, nasa kustodiya na kan mga otoridad ang mga sospek para sa maninigong disposisyon. Nangapudan man ang mga otoridad sa mga drug personality na magpundo na sa saindang iligal na gibo urog nata desidido ang kapulisan na dagos ng matuldukan ang transaksyon kan iligal na droga sa probinsya. ₱93 na parokya na sakop kan Archdiocese of Cáceres all set na sa pagpuon kan simbang gabi sa aga. PNP Naga naka-heightened alert kasabay kan simbang gabi. Ang iba pang detalye, aramon ta sa pagtutok live ni Chris Novello. Chris? Kate, it's the most wonderful time of the year na naman, pero antes ang Kapaskuhan. Tradisyon ta na mga Pilipino na kumplituhon ang siyam na aldaw na simbang gabi, kung kaya puspusan na ang pag-andam na ginigibo kan mga otoridad magikang simbahan sa pagpupuon kay ni sa aga Desyembre 15. Haros patapos na ang pag-set up sa Belen na ini sa luwas kan Metropolitan Naga Cathedral. Parti ini kan pag-andam kan simbahan sa pagpupuon kan siyam na aldaw na simbang gabi. Katakod kay ini, all set naman ang gabos na parokya. Nasakop kan Archdiocese of Cáceres sa Naga City as inibabang banwaan sa Camarines Sur. So far, ang sa tuya pong mga parokya, 93 of them are now ready for the simbang gabi, Misa de Gallo, Misa de Aguinaldo. Ini po ang nakagawian ta na tradisyon ta na ini bilang mga Pilipino. May koordinasyon naman subot ang simbahan na PNP station na nakakasakop sa banwaan para mamantinir ang paz y orden sa lugar. Naka-heightened alert man ang Naga City Police Office como antisipasyon sa pagrusok kan mga tao maatindir sa simbang gabi. At least 380 ang nyaong sa tuyang ko yan, i-deploy. Day man yan at once i-deploy, igwang nakadeploy kan pagbanggi, igwang man pag-aga. So again, they will cover the churches, the plazas, the main thoroughfares and other places of convergence. Kate, pwede man subot na magdala ng live streaming kan misa sa simbang gabi online. And nagpagirduman Kate ang simbang Katolika sa mga in-person na maatindir kan misa sa simbang gabi na day paglingawan ang tunay na diwa o kahulugan sa pagselebrar kan Kapaskuhan. Kate? Alright, Jos Mabalos, Chris. Pirang eskwelahan sa Naga City asin Camarines Sur, kanya-kanyang interpretasyon kan simpleng selebrasyon na pigtutulod kan Department of Education para sa Christmas party. Uyan report ni Jessica Calino. Pasado alas 9 pa sa nanin-aga, ano daw ta nakapanturog na ang mga grade 5 student na inikan Jose Rizal Elementary School, untaas papati kan energy. Ngunya na aldaw ang Christmas party kan grade 4 hasta grade 6 students kan eskwelahan. Sabi kan DepEd, gibuhon sa ng simple ang selebrasyon, kaya no more bonggang outfits for the kids. Nasa hirap ng buhay ngayon, mas okay yung kaugmahan ng aki.
Dawa, simple lang na selebrasyon para maidaos lang nila yung Christmas party ninda. Kanya-kanyang daranasan naman in rechargeable speakers ang lambang grade level. Tasakto na waraanin kuryente. Anpirang pakawat sa luwas na sanaman ginibo. Pinapahiling talaga ang pinaka-obheto kang Christmas party na makaigwang team bonding and malingawan lamang na malingawan na puro lang pagklase ang eskwelahan kundi makaigwa rin ng kaugmahan. Todo ensayo naman ang mga estudyante kan Gainza Central School para sa saindang Christmas party sa aga na isasabay naman sa selebrasyon kan 58th Foundation Anniversary kan saindang eskwelahan. Pareho man kaini ang kamautan kan Gainza National High School, kaya pighalat maninda ang last 2 school days kan klase ngunya na 2023 antes na isagibo ang saindang intramurals. Na ang last day, apwera sa championship, sabay naman ang Christmas party. Kato pong quarantine, po kami talaga nakakaluwas. May pong aktibidad na nangyayari po. Puro lang po kami dahil modular arg lang po siya kayo. Kaya po, mag-end po siya ngunya na-experience mo pa po bago po kami makahali po digdi. Day nga ni daa kumpleto ang high school pati na ang elementary life kun mayo nin Christmas party. Iba man ang ugmang dara kaini, lalo na tapag katapos kan urugmahan, diretsyo na sa barakasyonan. Kaibanan si Jovel Obiso, Jessica Kalinog, Balitang Bicolandia. Irido ang sarong rider makalis aksidenteng makabangga sa sarong jeep sa barangay Santo Niño, Talisay, Camarines Norte. Sa CCTV footage, may hiling nakatatapos pa sa nakan jeep na magpakarganin gasolina sa sarong gasoline station asin paluwas na kutaan na sa Maharlika Highway. Alagad nasa tahaw na kan tinampo ang jeep, bigla digding nakabangga ang sarong motorsiklo. Sa kusog kan impact, nakaapun pa ang rider. Nagsapo inininlugad sa lawas na tulos man na idinalagan sa ospital. Sa ngunya, nagpapadagos pa ang investigasyon kan mga otoridad sa insidente. Haros nasa 500 na mga jovenes gikan sa 63 na barangay ang nakiugma ang nagpartisipar sa ginibong laro ng lahi sa Banwaan kan Virac, Catanduanes. Obheto kan aktibidad na liwat na buhayon ang mga tradisyonal na kawat na sangunyan padikit-dikit na subuot na nawawara huli sa mga gadgets. Kabala sa mga kawat na pigbalehan kan mga jovenes ang pukpok palayok, sack race, sipa detingga, limburak, tiyakad o sangkayaw, patintero, igo tao, asin an buradul contest. Sigun sa Local Youth Development Officer kan Banwaan, tauna ng pigigibo ang aktibidad, tanganing day malingawan kan mga bagong henerasyon ang mga tradisyonal na mga kawat. Ang local government unit ng Virac po ay tinatry or binibigyang buhay ulit yung mga traditional games na napapasawalang bahala na kasi yung mga gadgets halos yun na lang ang palaging hawak ng ating mga kabataan. Mga patos kan chichirya asin dulce, zero gastos na materyales para sa Christmas decorations kan sarong residensya sa Ocampo, Camarines Sur. Paggamit ng recyclable material sa mga pandekorasyon sa harong o mga opisina. Hurot man na maiharas kan lola na nagigibo kaini. Uyan istorya ni Jessica Kalinog. Sa luwas pa sa nakanharong na ini sa Barangay Hanawan, Ocampo, Camarines Sur, mahihiling na ang kakaibang mga dekorasyon na sa haryo garuman sa naordinaryong garland. Alagad when you take a closer look, gibo palan sa mga patos kan chichirya, tsokolate, asin dulce. Ang nakaisip kaiyan ang 63 anyos na si Lola Paz na every Christmas, mauot ang maniba-ibang Christmas decoration. Mayroong gulping gastos, ma'am. Maano ka lang, ayan mga kinakanan ng sitsiriya kan kukuunon ko yan, pupurunasan ko, tapos mayo, makaning Pag halimbawa, maraot, okay lang, mariribayan mo. Pero kung magpaparabakal ka kaya, ma'am, every year, parehas mabarakal ka kang mga araw kaini, human giraray. Pakatapos malinigan ang plastik na patos, saka na inipigugunting ni Lola Paz. Pigtiklop nin makapirang beses, asin saka na piglak.
Sa laog kan sa indang harong, apuera pa sa Christmas decorations, may mga nakadukot man sa lanob na artwork ni Lola Paz, nagibo man giraray sa mga plastic waste. Igwa pa nga nin chandelier na 100% made of plastic. Anparol man na sa iyang ginibo, pinakiulay na ilaag sa indang barangay chapel. Kadakol man ang nakakaapresyar sa iyang mga gibo. Alagad ang mga obrang ini ni Lola Paz, not for sale daa. Ako nagpapabakal kasi sa kapagalan lang dahil nindo mababayadan. Okay, tuturuan ko kamo kung paano ang paggibo, tapos kung ano ang idea man nindo, mailuwas nindo, ma-enhance nindo. Sarong paagi man nga ni da ini nganing mainaanaan mga plastik na basura na nakawarak sana sa mga gilid-gilid. Padalaganon sa naan imahinasyon, syertong magkakaigwanin importansya ang mga bagay na huna ta, mayo na ninhalaga. Kaibanan si Gerald Gandia, Jessica Kalinog, Balitang Bicolandia. Ma'am, pag nakumpleto mo ang siyam na aldaw kan simbang gabi, ano ang wish mo? Ang wish ko lang po is magkaigwaning good health lang po sa buong family ko tsaka si mga mahal ko po sa buhay. Yung makakompleto lang pong family ko po. Yun lang po yun. Basta sa finance and peaceful life. I wish my family is healthy and crim student po. Criminology student yung crush ko sa NCF. Ini ang GMA Regional TV Balitang Bicolandia. Ini ang GMA Regional TV Balitang Bicolandia. Detention facility kan Naga City Police Office Station 1 pig-inspeksyon kan Internal Affairs Services kan PNP Bicol. Mga nakakulong sa pasilidad nagkaigwang pagkakataon na makapagsumbong kung may nabayular durante kan pag-aresto sa inda. Uyan report ni Chris Novello. Duwang semana nang nakakulong sa temporary detention facility kan Police Station 1 kang Naga City Police Office si alias Ed huli sa pagpapakal ng illegal na droga. Mayo man subot na naging problema sa proseso kan pag-aresto sa iya, alagad pigtawan doon kay ini na planted ang drogang nakuha sa iya. Ay mo ba ako nakuha sa kuya? Nilag po ninda to sa ako mismo talaga sa plan. Saro si Ed sa mga hinapot kan mga personahe kan Internal Affairs Service kan PNP Bicol sa pagbisita kan mga ini sa Naga City. Obheto kay ini na maaraman kung may violasyon sa human rights, irregularidad sa pag-aresto, maging sa pag-retain sa mga personang nadadakop kan kapulisan. Inaaraman digdi kong inaasikaso kan sarong PNP station ang mga nakadetain sa indang temporary custodial facility. Isa-isa namin silang pinagtatanong kung kumusta ba yung kalagayan nila, health status nila, at saka kumusta ba yung sa pag-aresto sa kanila para maisabi nila kung meron ba mga pagkakamali. Kung meron man, mag-iimbestiga kami. Kay po ang subot na magpaliwanag kang nag-arestong pulis, magay nang inaresto ka ini, nganing maaraman kung may paninimbagan ang sarong arresting officer. Kay banan si Carlo Abonita, Chris Novello, Balitang Bicolandia. Nagkapirang lugar sa probinsya ng Camarines Sur ang makakamati nin power interruption sa aga Disyembre 15. Apektado kaini ang pirang lugar sa banwaan ning Calabanga asin Tinambak. Mapuon ang power interruption nin alas 9 nin aga hasta alas 12 nin udto. Obheto kaini na matawan dalan ang clearing operation sa distribution lines asin ang pagribay sa pirang parte kan poste kan kooperatiba. Ang lakdang na ini pigigibo subuot kan Kasureko 2 para malikayan ang power trip-off ninhuli sa piglala o mga halangkaw na demand sa paggamit ng kuryente ngunya na holiday season. Maluya hasta mayong bulos nin tubig sa mga lugar na sakop kan MNWD, mamamatean puun ngunya na aldaw hasta sa Domingo, Disyembre 17. Huli kan repair nagigibuon sa sarong pumping station kaini. Halangkaw na demand sa tubig ngunya na holiday season, pinagaandaman na kan MNWD. Uyan report ni Chris Novello. Kada weekend sana nakakabuelo maglabas si Bing Baldimoro kan Barangay Concepcion Grande, Naga City. Alagad maatrasoan sa iyang paglabangon niya na weekend. Huli sa maluyang bulos din tubig na nagduluwas sa indang gripo. Huli sa gigibong repair sa sarong pumping station kan MNWD.
Namayan po siguro para nakaprepara, nakarelaban na daw dahil pa Sabado, Domingo po. Ayun, nakatipon-tipon po ko ta. Ngunyan kaya ang pagpupuon kan emergency repair kan Metropolitan Naga Water District sa Montecielo Pumping Station na madurar hasta sa Domingo, Disyembre 17. Apektado kay ini ang pirang lugar sa syudad, siring kan Barangay Concepcion Grande, Concepcion Pequeña asin iba pa. Unfortunately po, nasulo si submersible motor kang Montecielo, kaya ikinansel mi po na si sa Sorabella, inuton mi muna ini sa Montecielo. Masakit pong pagsarabayon. Hagad man kan Water District ang pagintindikan mga konsumidor, ulit ang pag-andam naman subot ini kan opisina sa halangkaw na demand sa tubig niya na holiday season. Katakod kay ini, makakatabang man subot ang mga bagong bukas na pumping station, siring kan Carolina 4, nganing maibitara ng pagluyas sa mayong bulos ng tubig, ngunya nakapaskuhan. Kay banan si Carlo Abunita, Chris Novello, Balitang Bicolandia. Lugadang dolphin na rescue sa Matnog, Sorsogon. Mantang sarong green sea turtle na natrap sa fish trap sa Manito, Albay na rescue man. Uyan report. Maswerteng na rescue ang sarong lugadang dolphin makalis na ma-stranded sa coastal area kan Barangay Tabunan, Matnog, Sorsogon. Sigon sa Philippine Coast Guard Matnog, sarong persona ang nag-report sa saindang opisina dapit sa nahiling na nanluluyang dolphin sa nasambitan ng lugar. Tulos man na nagresponde ang mga personahe kan PCG asin iba pang ahensyas de gobyerno, dangan dinara sa Juan Lagun sa Barangay Kalintaan ng dolphin para dumanmas maatamanan. En kasong magrahay na ang kondisyon ka nasambitan ng dolphin, tulos man ining bubutas ang giraray sa kadagatan. Sarong green sea turtle ang na-rescue makalis na makalaog sa bunuan o fish trap kan mga parasira sa dagat na sakop kan banwaan kan Manito, Albay. Nasa 93 cm ang laba kay ni, 83 cm ang lapad, asin 60 kilos ang gabat. Tulos man ining pig turnover sa sarong forest protection officer, asin kan masyertong marhayman ang kondisyon kan pawikan, tulos ining pigbutasan sa kadagatan. So, it's good na yung information dissemination campaign natin sa area na yan, medyo malawak na at saka matagal na, kaya medyo aware na yung ating mga communities there in Manito, particular doon sa mga wildlife natin. Nangangapodan man ang Penro Albay sa publiko urog na sa mga nasa coastal areas na padagos na suportaran ang mga programa kan DENR na obhetong maprotehiran asin mapangatamanan ang kapalibutan. Ini si Don Jimenez, Balitang Bicolandia. Masimbang gabi ka po ngunyan? Ayo po. Ano po ang wish mo pag nakompleto mo itong siyam na aldaw na simbang gabi? Wish ko lang po ngunyan na malaog ng 2024. Maging okay po ang sa kong pamilya, tapos maray man po ang laog kang 2024. Yung makatapos lang po sa pag-aaral and makompleto po kami ngayong Pasko. Makompleto po ulit ang pamilya ko. Yan lang po. Ini ang GMA Regional TV Balitang Bicolandia. Ini ang GMA Regional TV Balitang Bicolandia. Nag-ani nin suporta asin mga positibong reaksyon sa publiko ang 4G o Go Green, Grow Green program kan probinsya nin Albay. Saro ini sa mga lakdang kan Albay Provincial Agriculture Office na obhetong maging malinig ang mga lugar sa probinsya asin magkaigwanin bastanteng pagkakan ang kada pamilya. Katakod kay ini nagtaong onra ang provincial government sa mga LGU asin barangay na naging matrayumpo sa nasambitan ng programa. Igwa manin dakulang kantidad na naresibi ang mga ini na magagamit ninda sa iba pang programa. Ang pinaka-objective po nito is to produce food right at their own backyard for food sufficiency.
Mga kapuso sarong bagong raot nin panahon o low pressure area ang nabilog asin nanotaran sa luwas kan Philippine Area of Responsibility. Huri ining nanotaran sa 1,865 sirangan kan southeastern Mindanao. Sigun sa pag-asa, posible ining maglaog sa PAR sa Sabado. Posible man kay ining tumbukon ang sirangang parte kan Mindanao sa mga masunod na aldaw. Alagad pwede pa ining magbago, kaya padagos tapo iyang tututukan. Mayo pa ining epekto sa ngunyan, alagad padagos ang pagdanay kan amihan asin easterlies. Posible man ang localized thunderstorms sa pirang parte kan nasyon. Basado sa datos kan Metro Weather, may tsansa nin pag-uran sa pirang parte kan Camarines Norte, Camarines Sur, Albay, Catanduanes asin Sorsogon. May tsansa man na uranon ang iba pang parte kan nasyon. Amay na pamasko ang naresibi kan pirang mga centenarian asin nonagenarian sa Virac, Catanduanes. Nakaresibi kaya nin 100,000 pesos na cash incentives gikan sa lokal na gobyerno ang duwang lola na nasa 100 years old na asin 10,000 pesos naman sa mga may edad na 90 years old. Sigun sa Municipal Social Welfare and Development Office, suhay ini sa pigtataong 100,000 pesos kan national government asin 20,000 pesos naman gikan sa provincial government. Ang nasambitan ng programa ang pagpapahiling subuot kan pagtataong importansya sa mga senior citizen urog na ang nakakaabot sa 90 asin 100 years old. Bali po, spend po nila yung life nila na dumating sila ng 100 years sa family nila na happy. Amay na pamasko ang naresibi kan mga deboto ni Nuestra Señora de la Soledad sa banwaan nin Buhi, Camarines Sur. Ang Episcopal coronation para sa imahen, matrayumpo nang naisagibo makalihis ang 13 bulan na mabusising preparasyon. Obheto kan aktibidad na ini, nabistuhon ang hararom na debosyon kan mga tao sa sarong Marian image. Kasabay kan Episcopal coronation, pigdeklarar naman kan Archdiocese of Cáceres ang simbahan sa Barangay Tambo como Archdiocese Shrine and Parish of Nuestra Señora de la Soledad. But sabihon opisyal na ining pigpagbibisto na sanktuaryo kan mahal na inang Soledad. 247 years old na ang imahen na yaon sa Barangay Tambo. Asin nagtutubod ang mga deboto na inina ang tamang panahon tanganing bistuhon ang pirang siglo na nindang debosyon. Isa din po siya sa pagpaparangal po sa namin sa malalim pong debosyon kay Ina. Not only the residents po ng Tambo but ang devotion po kay Ina is nakakalakop na din po. Hindi lang po sa Tambo kundi dito po sa Bicol region. Maski po outside. Pag-modernize kan mga pampublikong lunadan talagang kaipuhan na subuot sigun sa LTFRB Bicol. Obheto kan PUV Modernization Program, piglatag man kan ahensya. Tutukan sa report ni Jessica Calinog. Puon ngunya na aldaw hasta sa aga Desyembre 15 ang nakatalaang nationwide transport strike como pagprotesta kan mga transport group sa PUV Modernization Program kan gobyerno, kabali na digdian na paparaning pag-phase out kan traditional jeepneys. Si Andres asin iba pang mga tsuper sa Bicol Region, dain na nagbali pa sa pagprotesta. Alagad kabali subuot sinda sa mga naghuhurot asin nagmamaut na magtinir sa mga tinampo ang traditional na jeep. Mas magandang arugain na yun. Sudaton lang. Oh. Paano po? Dawa sa tukat, magayon. Ito, maluya talaga ito yun. Ini, sige-sige lang. Hindi ra pa mag-raot. Bentahe ko taas sa commuters and modern features kan modern jeep asin vans. Alagad. Pero paano naman po yung mga jeep na hindi na magagamit? Paano naman po yung mga driver na jeep na hindi na magagamit? Kawawa naman sila mawawalan sila ng trabaho. Kasi po panibago na naman. Sigun sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB Region 5, ang modernisasyon kan mga pampublikong lunadan para sa kapakanan kan mga operator, driver asin commuting public. Mandato kan LTFRB na i-regulate ang mga ini asin sa presente. Kadakol naman subuot ang nag-consolidate asin padikit-dikit ng nagta-transition sa modernized public utility vehicle.
So ito lang, kailangan din ang masusing pag-aaral ng isang kooperatiba na ito ay kaya nga po meron tayong 6912 scheme na hindi ito biglaan. Kung talagang bibiglain mo ang pagkuha, talaga po medyo mabigat. Diskarte subuotan kay Ipo asin mas mahewas na pag-intindi kan mga apektadong sektor sigun ki DeFeo. An PUV Modernization Program sa manalakdang aning masyerto ang pagiging roadworthy kan mga pampublikong lunadan. Day maigigilid ang katotoohan na kadakol namang traditional jeepney ang naaaksidente ninhuli sa karag-karag ng unit. Kaya it's due time nga aning maribaya na subuot ang mga ini. Kaibanan si Jovel Obiso, Jessica Kalinog, Balitang Bicolandia. Nagpuuna kasuudma ang taunang Paskuhan sa barangay sa Naga City. Enot ining ginibo sa barangay Liboton asin Kalawag asin mapadago sa iba pang barangay sa syudad mantang paparanina ang Kapaskuhan. Target kan LGU na matauan ni Noche Buena Products ang labi 44,000 na pamilya sa syudad. Naglalauman ang LGU na sa paagi kan nasambitan ng aktibidad, magiging maugma ang selebrasyon kan Kapaskuhan kan kada pamilyang Nagenyo. Sanya Lopez nakiugma sa sarong Christmas party kay Banan ang sa iyang fans. Uyan report ni Don Jimenez. Game na nakiugma si Sparkle star Sanya Lopez sa sarong Christmas party kay bananan sa iyang fans. Aktibo ining nakikanta asin nakaibayli sa selebrasyon. Sigun sa iya maugma subot siyang liwat na nakaibananan sa iyang Sanya Warriors, urog ng haloy na subot kan hurisindang nagatiripon. Pigpasalamatan niya man ang mga ini sa daing sawang suporta na padagos niyang nariresibi, urog na sa mga proyekto niya with Kapuso Network. Nagtiripo ng darakulang bituo na sin personalidad kan Kapuso Network sa advanced screening kan pelikulang Firefly. Bakusan ng sina Barbie Forteza, Michelle D. asin Max Collins ang presente sa aktibidad, kundi magina ng award-winning journalist ni sina Jessica Soho, Cara David asin Atom Aurelio. Madadalan na sa mga sinihan ang Firefly para sa MMFF 2023 poon December 25. Ini si Don Jimenez, Balitang Bicolandia. Mga kapuso, 11 days na sana, Pasko na. Madadalan ang episode na ini asin iba pang pinakahuring lokal na bareta sa official website kan GMA Regional TV, www.gmaregionaltv.com. Pwede man kamong magbisita sa sumuyang official YouTube channel, GMA Regional TV, asin i-click ang subscribe button para sa pinakamaiinit na bareta hale sa man iba-ibang rehiyon. Mabalos sa mga kapusong Bicolanong nagantabay, maging sa mga kapuso nyato abroad. Ninhulita sa GMA Regional TV, Local News Matters. Asin yan, ang pinakadakula asin mainit na bareta sa Kabikolan. Ako si Kate Dalovieres, kami ang GMA Regional TV Balitang Bicolandia, bilog na pwersa para sa mas dakulang misyon asin mas mahiwas na pagserbi sa nasyon.